Sinimulan na ng DOJ ang investigasyon sa flood control scam. Personal na humarap si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan pero no-show sa preliminary investigation sina Senators Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Kasabay nito, tuluyan nang sinampahan ng tax evasion case sa Court of Tax Appeals ang kontratistang si Sara Diskaya. Samantala, naghain ng motion to quash ang kampo ni Atong Ang para ipatigil ang arrest warrant sa kaso ng missing Sabongeros na tinawag nilang minadali. Tiwala naman ang DOJ na matibay ang kanilang ebidensya. Sa Kongreso, patay na ang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong ibasura ng Justice Committee. Pero sa kabilang banda, dalawang bagong reklamo ang inihain ng Makabayan Bloc laban naman kay Vice President Sara Duterte. Agad itong kwestiyon ni dating Presidential Advisor Attorney Jacinto Paras. Giit niya, may legal na butas ang reklamo dahil sa umiiral na 1-year bar rule. Medyo komplikado yan kasi very specific yung desisyon ng ating Supreme Court. Doon sa desisyon nila noong July 2025, ni-specify ng Korte Suprema na February 6, saka yung malilift yung 1-year bar. Samantala, ginisa sa Senado si Tourism Secretary Cristina Frasco dahil sa paggamit ng kanyang mukha sa mga tourism promo materials. Depensa ng kalihim, trabaho lang, walang politika. The accusation is that I'm very visible because I wish to promote myself. But could there perhaps be room for the argument that I'm very visible because I'm simply working? Nothing else. The accusation of self-promotion falls flat in the face of the fact that I'm not running. Sa usapin ng pamumuno sa Senado, ibinunyag ni Senate President Tito Soto III ang plano. Si Loren Legarta ang nakikitang susunod na Senate President pagkatapos ng 2027 budget. Ibinunyag naman ni Chantal Anicoche na ang makakaliwang grupong migrante at karapatan ang nagdala sa kanya sa kilusan. Ito'y kinumpirma ng Philippine Army. Meron siyang mga nasabi. Meron siyang mga naikwento. Hindi naman natin siya finorce para magkwento. Pero in the process of interaction, may mga nasabi siya. Una-una meron siyang dineclare niya yung kanyang notebook. Andun nakasulat yung mga ginawa nila doon. No? At napagalaman natin na yung mga tao at organization na nagdala sa kanya dito. No? Siya ay membro ng migrante. At nung pagdating niya dito, hinan-over siya sa karapatan. No? So, diyan ang istorya natin. Ang karapatan, siya ang nagdala sa Mindoro sa kanya. So, iyan yung mga nakuha natin. Sa West Philippine Sea, nanawagan ng calm down si Senator Erwin Tulfo sa gitna ng world war ng Pilipinas at China. What I'm saying is siguro wag na nating dagdagan pa, leave it what happened, iwan lang natin na ganun muna, pero wag na nating dagdagan pa siguro kasi parang na-ignite. I understand naman the position of Department of Foreign Affairs. It's hard po kasi when you negotiate this ongoing dialogue tapos may maririnig ka dito, may gulo na naman doon. Good news naman para sa 190 OFWs. Ligtas silang nakauwi mula sa scam hubs sa Cambodia sa tulong ng DMW. When the team came in New Year's Day, sumabay, so siya namang nangyari yung crackdown sa mga scam hubs all across Cambodia. Aggressive crackdown ng Cambodian authorities. Sa presyo ng bilihin, bumagal ang food inflation sa 0.7% nitong Enero. Tumaas rin ang unemployment rate noong Disyembre 2025. Ang dahilan, ang pagbagal ng infra projects dahil sa mga iskandalo. Infrastructure scandal, bumaba yung activities sa public construction. Nakita natin yun, ni-report natin yun sa Q4 GDP. So kung mababa o mahina yung activities dahil mahina yung disbursement. Samantala, nangako naman ng DepEd na pabibilisin ang classroom construction ngayong 2026. Iyan ang kabuuan ng mga balitang tumatak sa nagdaang linggo.
manatiling nakatutok sa SMNI para sa ating latest news updates.